Guys, wala tayong magawa, no? Kailangan talaga nating ibalik yung lumang timing belt dahil gagamitin ang sasakyan. Kailangan magamit ang sasakyan. So, bayad sa kami nga ang tagiya ni. Actually. So, anyway, the job is done. We just put back the timing casing cover and everything. And then beforehand, we're gonna like turn the engine like full complete revolution. And then yeah, determine the functions. There's no problem may encounter, no? So tatanggalan muna natin ang cable tie. And then yeah, gawin natin yung drag bit, which is kinabit lang natin as timing tool natin. Ayan. And then ikutin natin complete revolution. Ikutin natin ito one complete revolution para malaman natin yung kanyang okay, so here comes now. Titingnan natin yung ano dito, yung kanyang tensioner, belt tensioner. Magalaw siya. Revolution, kailangan lang sabit. So that's the compression, no? Okay. So good. Looks okay. Actually, masasabi ko nito parang mayroong problema yung kanyang connecting rod. Kasi medyo yung kanyang connecting rod pagka nag-engage natin sa compression. So ayos, timing tool, which is yung ano lang natin, temporary na ito, drill bit. Anyway, yan. Ini siya. Na siya dyan, lock in. Nandun yun sa crankshaft sprocket na is naka-hidden tatlong buhit align. So put back everything back on and then let's go for the first start. Again, beforehand natin option
importante dito guys, yung kanang home position sa kanyang belt tension mo. Nakalock in siya dun sa pinaka-gilid. As you can see, dito banda yung pinaka-home position niya. Kailangan yung tingnan bago ninyo i-finalize yung trabaho, no? Para walang sabit talaga. So yun, nakita natin naka-home siya as in. Okay, yun, ayun. Yun po yung home position niya dyan. Okay. Ano yung kanyang pointer. Nakatutok sa not really bandang gitna, but it's a little bit up. That's okay. Kasi luma yung timing belt. So hindi mo na natin siya nilagyan ng too much tension kasi luma nga ito. So yun. Put back everything and let's go for the first start. So siguro yun lang na nahigpitan yung apat na bolt, no? Na naghuhul ng kanyang like engine bracket. And then again, ano to guys, bagbayad ang Tag-Iyas Kamingaw ni kay ang yung napalit, mali yung kanyang ano, timing belt na napalit. Short like 2 to 3 mil ang short ng length ng kanyang timing belt na napalit is wrong one. So we just put back the old one. Luckily that we didn't destroy the old one. Pwede pa natin na ibalik. So tatawag dito siya minsan pagka nakabili na siya ng the right timing belt. Kakamit na natin ulit. At magbayad Tag-Iyas Kamingaw. Okay, so after everything done, like sila solid rock, and then back is cover, just kind of clean up a little bit. Madali siya ibalik kasi mga plastic clip lang po ito. So again, pagka bumili kayo ng ano guys, mga timing belt, especially timing belt, water pump and everything, kailangan bibili lang kayo sa local na shop para hindi kayo mahirapan pagbalik, no? Kasi pagka sa online kasi kayo magbili sa online, may posibilidad na hindi na mahirapan kayo magbalik. Hindi most likely hindi maibalik. At kung maibalik man, takes time. So mas mabuti siguro na bibili kayo sa mga local shop ng mga motor factor. Wag niyo yung bibili sa mga online dahil walang kaano-ano yung online na yan. So yan, and then babalik natin yung engine bracket, main engine mount, and that's it. Let's start. Ito lang. Oh! Okay. So, lumalabas nito new water pump lang ang kabit natin. Kasi yung timing belt is wrong part. So the water pump, this is the first start.
That's it. Still he has the diagnose natin ang kanyang ABS traction. Kung full blast natin yung heater. Para madali siyang mag-circulate ng kulang, magsitulda ng kulang to. So stop engine and then start again. Okay, one complete revolution and that's it. So nilalagay po natin sa mga 2000 RPM para madali siyang madali ang coolant mag-settle down. So before nyo i-revolution yung sasakyan, ilagay nyo sa 2000 RPM. Make sure check nyo muna yung oil level bago kayo maglagay ng 2000 RPM para sa kanyang madaling tawag nito, mag-settle down yung kanyang coolant. At kakain muna tayo habang hintay tayo sa coolant temperature coolant temperature gauge na mag rise up to the middle level. Nakita nyo yung coolant temperature sensor dyan, temperature gauge. Hintayin natin. Kapag tayo kanyang cooling pan, kailangan mag-activate. Sa ngayon, nasa mga 20 degrees Celsius pa yung kanyang coolant temperature, no? Hintayin nang aabot ng 90 at saka 90 kailangang temperature siya. Maghinto lang siya sa 90 degrees. Okay? So nasa mga 1/4 bar pa lang siya. Kailangang mag half bar siya or half bar within 90 degrees, no? Umpisa na siyang uminit. So 2000 RPM. Nag-check na tayo ng kulat. Tapos yan ito. Madalian ang pagsitulda ng kulat. Hindi nyo na kailangan i-drive. Lagyan lang ng pagkalang yung kanyang accelerator. Like ang ginawa ko dyan, lock dyan. And then 2000 RPM. Para na rin nakatakbo ka ng 100 km per hour sa highway. So ganyan. But before nyo gagawin ito, i-check nyo muna yung kanyang oil level. Check nyo muna oil level and then and then pagkatapos check nyo yung kanyang cooling pan. Naglagay na yung kanyang cooling pan and then patayin nyo masyado yung coolant level. Isa na siyang uminit. Pagka uminit din siya,
mag-kick in na yung kanyang cooling fan. So again, i-stop muna natin yung engine and then we'll do start again. Stop engine and then start again. Okay, and then we put like 2000 RPM again. Sobrang init na dito sa loob. Okay. Yan. Umangat na yung kanyang coolant gauge. Nasa mga 6 bars na. So mga another 2 bars maging middle na siya. So hintayin natin. Pagka nasa middle na siya, kailangan mag-kick in na yung kanyang natin dito is mag-kick in yung kanyang cooling fan. And if pag-kick in ang kanyang cooling fan, stop natin engine, then tapat tayo ng coolant. Isuon natin yung may-ari nito na i-drive niya ito dahil sobrang init na. And then yung kanyang cooling fan ito pa rin nag-kick in. Sa 20 degrees Celsius pa siya.